Guys, konnichiwa. Welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series and today is another word of the day. So, ngayong araw na ito ay pag-usapan naman natin kung ano ang Japanese term kapag ang ibig nating sabihin ay bagay sa kanya ang kanyang damit or bagay sa kanya ang bago niyang haircut. At kung curious kayo at gusto niyo pong malaman, panoorin at tapusin niyo po ang video na ito. So, magsisimula tayo sa term na ginagamit para pag-describe kung na ang isang bagay ay nababagay sa pinagsasabihan natin. So, halimbawa ay bagay sa kanya ang suot niyang damit or bagay sa kanya ang bago niyang haircut. So, ang Japanese term dito ay ang salitang niao. So, niao. Ang niao ay galing sa dalawang salita na ang ni ay niru, which means to resemble, at ang ao ay to match or to meet. So, kapag pinagdugtong sila, ang kahulugan nito ay suits or match. So, kapag ang ibig nating sabihin ay nababagay sa kanya ang kanyang damit, ay ang gagamitin nating Japanese term dyan ay ang niao. So, magbibigay tayo ng halimbawa. Sono fuku wa kanojo ni aimasu. So, that clothes suits you. So, sono fuku wa kanojo ni aimasu. So, niao. So, kinonjugate lang natin into polite form na ni aimasu. So, yung u, i-change sa i at magdadagdag ng mas. So, sonofuku wa kanojo ni aimasu. So, bagay sa'yo ang damit na iyan. So, yan ang isa nating example. So, halimbawa naman ay gagamitin natin ito sa bago niyang haircut. So, Atarashi heiyakato wa kare ni aimasu. So, bagay sa kanya ang bago niyang haircut. So, ganyan po natin gamitin ang salitang niao na ang ibig sabihin ay suits or match. So, ngayon ay may karagdagan na naman kayong kaalaman tungkol sa mga Japanese term na ginagamit na pang-describe sa isang bagay na angkop or nababagay sa taong sasabihan ninyo. So, sana po ay magamit nyo ang tinuro ko sa inyo sa araw na ito sa conversation ninyo sa inyong Japanese friend or sa mga kakilala or katrabaho nyong mga Japanese. Kapag ang ibig nyong sabihin ay nababagay sa kanya ang kanyang suot or ang kanyang bagong haircut or kung ano pa man ang gusto nyong sabihin na bagay sa kanya. Halimbawa ay sasabihin nyo na bagay din sa kanya ang makeup niya. So, pwede pong gamitin ang niao dyan. So, sana ay matandaan nyo ang salitang ito para pag narinig nyo man siya or pag narinig nyo ang salitang ito ay hindi na bago sa inyo at alam nyo na kung ano ang kahulugan nito at magamit nyo din ito sa conversation ninyo sa mga kakilala nyong Japanese. So, yun lamang po. Maraming salamat sa patuloy na panunood at pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli, see you on my next video. Bye!